So kahit 0% pa ang Amerika at 1% ang Amerika, talo pa rin tayo kasi 0 pa rin sila eh. Hindi sila magbabayad ng buwis na dadalhin nila dito sa atin. So ito, 19% talong-talo tayo. Pero malamig ang panahon, pero mainit ang mga usapan natin ngayon. At mukhang mayroong mangyayaring fight of the century. Okay? Iba. Fight of the century between dito kay Mayor Baste tsaka kay General Torre. Anong masasabi nyo dito? Kasi bago ako magsalita ng opinion ko, eto muna, si paring RJ muna. Mamaya ka na. Alam ko yung sasabihin mo eh. Alam mo, ang tingin ko dito, lugi si Baste eh. Alam nyo kung bakit? Mamaya pag-usapan natin sa vlog. Hindi, joke lang. Kailangan si Baste dito merong headgear eh. Kung magagaya, baka iba na naman masabi ko dyan. Oo eh. By headgear dapat. Alam nyo kung bakit? Kasi wala nang babasagin sa mukha ni Torre. Naka-headgear na yung isa eh. Basag na eh. Kaya lugi si Baste dyan. Kaya kailangan niya ng headgear dyan para kahit pa paano medyo, alam mo yung laban eh, patas. Master. Sige. Ako muna. Kaya ka na lang. Sige, ako muna. Tama yung sinabi mo, lugi eh. Lugi si Mayor Baste. Kasi si Mayor Baste medyo, tisuyin yun eh. Gwapings eh. Tisuyin, masisira yung mukha. Kung gaano kagwapo sa TV at saka sa mga YouTube, mas matindi, mas gwapo sa personal yun. Mamula-mula kutis doon, Mayor Baste. Pero kung sa malaki si Mayor Baste Duterte. At siguro, walang sinabi. Medyo, wag natin di babaliwalain si Torre. Kasi si Torre, batak ang katawan nito kasi pulis. Medyo payat siya, pero batak, yung katawan niya is muscle. Pero, kahit pa paano, lugi pa rin si Mayor Baste Duterte. Kasi ito si Torre, kitang-kita naman sa mukha niya yung pinagdaanan niya eh. Hirap na pinagdaanan niya sa buhay talaga. Bago niya narating ang pagka-PNP. So sa akin, bago sana makarating, ang nagamon dito si Mayor Baste, di ko alam kung pabiro o seryoso siya doon, pero si Mayor Baste ang naghamon. So ngayon, sumagot at kumasa itong si Torre at ang sabi nga niya ni General Torre, gawin nating boxing for a cause na gaganapin dyan sa Araneta Coliseum. Pero sa akin naman, hindi na kailangan umabot sa ganito eh. But hindi pa rin noon tayo magdidesisyon. Si Mayor Baste ang magdidesisyon dyan. Pero para sa akin, hindi na umabot sa ganitong sitwasyon. Kasi since marami naman ang galit kay Torre, siguro naman bago makarating kay Mayor Baste Duterte, meron munang siguro maghahamon siguro kay General Torre. Kasi level. kumbaga malayo yung level ni Mayor Baste kay General Torre. Although galing yung hamon kay Mayor Baste, hindi pa rin naman natin sinasabi na papalag or kakasarin si Mayor Baste dito sa restback ni Torre. Pero sila na ang magsasabi. Si Mayor Baste na magsasabi. Pero sa tingin ko naman dito, dapat dumaan muna sa mga bago mapunta sa hari, no? Dumadaan muna yan sa mga piyon eh. Dumadaan muna sa mga kawal bago makarating sa hari. Ano sa tingin mo, Jay? Sino ba? Sa tingin mo parang may vlog ka ata kanina. Paliwanag mo yung vlog mo. Hindi kasi unang-una, kapag natalo si Torre ni Baste, sasabihin nila, hindi, okay lang yun kasi talo talaga si Torre kasi maliit. So hindi talaga kasi sila match. Kasi nakita ko na si Baste, nasa 6 flat si Baste. So malaking tao, no? So lugi talaga si Torre. Advantage talaga yung malaki. Kahit sa lang anong larangan, advantage talaga yung malaki. No? Kung batak si Torre sa training bilang PNP, batak din si Baste yan. Batak din yan sa araw-araw yan nag-i-ensayo. So, unang-una, para sa akin, hindi sila match. Talagang makakawawa lang si Torre. At yung basag niya mukha, lalong mababasag yun. Pero, siguro, mas maganda kung tayong dalawa, Torre. Ay, seryoso yan? Oo, seryoso yan. Seryoso ka? Nicolas General Torre III yan. Sana makaabot sa itong video na to, no?
halos ano lang naman ang lamang ko sa kanya, isa lang eh. Magkasintang ka nata kasi kayo, 5'7" ano ako eh, ka, no? 5'8 ako eh. 5'8", So magka-match kami. Tapos siya, may training siya. Ikaw? Ako, sa pagkain lang training ko Oo, subo lang training mo. pero kahit papano naman eh, masusure ko na tatalunin kita, no? Nako po. Yun, sana kami na lang nito rin dalawa. Kasi kay Bastin, no match ka talaga. Talagang kaihiyan lang yung aabutin mo dun. Kahit nasabihin mo na for akos yun, kahit ako din, kahit sabihin mo na for akos, kung sakali mang na ako yung magiging kalaban mo, hindi pa rin kita papatawarin, babasagin ko pa rin yung mukha mo. Ano yun? Ganun pa rin Ito, naman. boxing ang musahan niya o pwede UFC? Pwedeng boxing, pero mas gusto ko kung tawag dito? UFC. UFC. MMA. Kasi mas ko yun, mas gamay ko yun. At kasi sa boxing, una-una yung, Sa boxing, maraming mga limitations dyan eh. maraming rules. Maraming rules. Hindi katulad sa MMA, mas maganda kasi walang gloves, rules. walang gloves yun. Tapos, pwede gamitin yung Pwede ko rin siya labanan, no? Walang gloves kung gusto niya. Walang walang mouthpiece, wala lahat. Talagang Naka-mouthpiece na yun. Naka-mouthpiece. Kaso naka-mouthpiece ka na eh. Pero yun, hindi po ako nagbibiro seryoso po ako. Pwede ko siyang labanan kahit walang mga protection, kahit walang mouthpiece. Pwede ako kahit saan. Kahit boxing, sige pwede. Ayun. Kahit wala ring gloves. So, basta, mas maganda yun. Ngayon, kasi sa totoo lang, wala talaga siya. So, hindi ko sa sinasabi na hindi pinapangunahan ko si Mayor Baste. Talagang lalaban at lalaban yun. Siyempre. Kaso nga lang, kung titignan nyo kasi, bukod sa masisira lang kasi, kahit papano, baka wag din natin maliitin si Torre. Makakatama at makakatama yun. So, sayang naman yung kutis ni Mayor Baste. Sa akin naman, kahit papaano na ako yung sumusunod sa kagwapuhan ni Basti sa Banateros, kahit papaano, hindi masyadong masasayang. Diba? So, para sa akin, Nicolas General Torre III, ako na lang. Dalawa tayo maglaban, for akos, kasi gusto mo rin naman yan. Ngayon, kung hindi ka kakasa sa akin, parang mo na yan, siguro nakakahiya naman din. Kasi una-una, diba sabi mo, for akos, marami matutulungan. Ganun din naman din gusto ko, maraming matutulungan. Ganun. Kaya sana ako masaka, wag na si Baste. Wag na si Baste kasi kawawa ka lang doon. Mapapahiya lang ang buong PNP chief ka pa naman. Sa buong angkan mo. Oo, tapos mapapahiya ka di sa buong angkan mo. Kawawa ka. Tama, seryoso yun si Jay, hindi nagbibiro si Jay Guevara, seryoso yung sinasabi niya, no? Kasi tama yung sinasabi ko, may kumasa agad eh. Sinasabi ko pa lang na bago makarating kay Mayor Baste Duterte, sigurado marami munang pagdadaan at hahamon kay General Torre na sabihin natin na mga taga-suporta, makikita natin yan, baka bukas, hindi lang si Jay Guevara. Handa ako magpalit ng tiyan ko para sa'yo. Partida na yan, partida. Partida, ha? So itong laban na to, gaganapin pa lang. Pero dito sa laban ng Pilipinas, kontra sa pag-unlad, eto may nanalo na dito eh. May nanalo na. Yung dala-dala yung remote control ng flood control project sa Amerika, kaya hindi gumana yung mga flood control dito sa Pilipinas. Nandun sa Amerika, hindi pa ata nakakabalik. Ito, parang pelikula pahupa na yung baha, tsaka lang siya uwi. Parang huli sa pelikula. Sino yan? Si Bongbong Marcos Jr. Kasi pumunta siya sa Amerika at medyo hindi maganda yung naging resulta ng business deal ng Amerika tsaka ng Pilipinas. Pag-uusapan natin yan along with this conversation tonight. Pero ito, binatikos ng ilang senador ang trade deal sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump, kung saan papatawa ng 19% ang taripa ng mga produktong Pilipino habang libre sa buwis ang mga produkto mula sa Amerika. Tinawag ng mga mambabatas na dihado, hindi patas, isang insulto ang nasabing kasunduan. Si Troy Gomez, magbabalita. Umani ng batikos mula sa ilang senador ang bagong kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na inanunsyo ni US President Donald Trump matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House.
Sa ilalim ng kasunduan, papatawan ng 19% na taripa ang mga produktong ini-import ng Amerika mula sa Pilipinas, samantalang walang ipapataw na taripa sa mga produktong galing sa US na ipapasok sa bansa. Kinestyon ni Senator J.B. Ejercito ang patas na layunin ng naturang kasunduan. Tinawag itong masyadong dehado para sa Pilipinas. Samantalang si dating Senador Panfilo Ping Lacson ay nagpahayag din ng pagkadismaya. Iginiit na hindi makatarungan ang 19% kumpara sa 0% na taripa sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaalyado. Nagpahayag rin ng agam-agam si Senadora Amy Marcos. Anya hindi pa niya nakikita ang buong nilalaman ng kasunduan, ngunit kung 1% lang ang bawas sa taripa para sa mga produkto ng Pilipinas, habang zero tariff naman para sa US, ay hindi ito mukhang panalo para sa Pilipinas. Ang kasunduang ito ay bahagi ng serye ng mga bilateral na kasunduan na isinusulong ni Trump sa kanyang ikalawang termino bago ang itinakdang deadline sa August 1. Gayunpaman, wala pang malinaw na detalye kung may formal na dokumentong nilagdaan ng dalawang lider. Habang umaasa ang administrasyon na makakakuha ng mas maraming dayuhang pamumuhunan at oportunidad sa kalakalan, maraming Pilipino at mambabatas ang naniniwala na dapat munang tiyaking patas at makatarungan ang mga benepisyo para sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. May nanalo na. May nanalo na. Walang iba kundi ang Amerika. Ito obviously, no, this is bad for the Philippines, pero victory naman ito para sa Amerika. Biruin mo 0 versus 19% na taripa na ipapataw ng Amerika sa mga produktong galing sa Pilipinas na papasok sa Amerika. Samantalang 0 naman, 0% na taripa ang mga produkto galing US na papasok sa Pilipinas. So, this is way, way, way far from a fair deal. Ano? So, meron pang mga tuwan-tuwa dito sa ginawa ni Marcos na mga tinatawag natin mga tango. Okay? Tango? Mga tango na tuwan-tuwa pa dahil kahit papaano daw napababa ng 1% ni Marcos Jr. yung taripa na sinisingil ng Amerika from 20 to 19%. Ito malaking sampal sa inyo to sa mga tuwan-tuwa pa. Yung Indonesia, hindi nagpunta sa Amerika pero napababa nila yung taripa from 32% to 19%. So napababa nila, nabawasan ng 19% yung taripa. Yung Vietnam naman, hindi rin nagpunta sa Amerika kay Donald Trump pero napababa nila from 46% to 20% on phone negotiation. Naibaba nila ng 26% via phone lang. Yung taripa na hinihingi ng Amerika. At yung sa Japan, napababa nila ang taripa from 24 to 15%. Over the phone negotiation din, hindi rin nagpunta sa Amerika. So nakaya nilang ibaba sa 14% ng telepono lang. Pero bakit itong Pilipinas, nagdala na ng sangkatutak na advisor si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni Trump, so many advisors. Pero hanggang 1% lang yung kinaya nating negotiation para maibaba from 20 to 19. E di sana, kung totoo yung sinasabi ni Donald Trump na tough negotiator si Bongbong Marcos, e di sana nalagpasan pa nila yung negosasyon ng Vietnam, ng Thailand at ng Indonesia. Diba? So 1% lang. So paano matatawag na ito na tough negotiator? So nakakahiya ito, malinaw na malinaw, denominate siya or pinaglaruan yung kanyang kakayahan ni Donald Trump at inuto siya ng inuto partner. Tinawag siyang nire-respeto ng mga Pilipino, tinawag din siyang tough negotiator, tapos tinawag din siyang magaling, tapos mahal na mahal daw siya ng Pilipino. Oo, sabi ni Donald Trump, which is kabaliktaran doon sa tunay na kalagayan ng Pilipinas at kalagayan ni Marcos Jr. Tungtuwa na siya nun, no? Uto-uto naman talaga. Tsaka dito, no, grabe, no? Grabe, talagang pinatunayan mo na weak ka. Di ba? Kasi biruin mo 1% lang, tapos tayo 0%. Anong magiging... kahit nasabihin pa natin na may 1% sa Amerika at 0% sa dito sa atin, lugi pa rin tayo dun. No, kaya yung mga 1% na nabawas diyan na pinagyayabang ng mga loyalista, ano ba yan? Ano bang magiging impact niyan? Maganda ba yan? Hindi maganda yan. Huwag nga kayong mga letter T.
No? Mga tango. Oo, mga tango. Huwag kayong mga tango. 1% kinatuwa nyo na yun. Okay, sana kung napababa niya ng mga kahit malang 8 to 10% lang yan eh. Pero kahit ganun na, sana kahit malang sana lumamang ng 3 or 5 ang taripa ng Amerika sa Pilipinas. Kahit papano, hindi tayo zero. Oo. Kaso zero tayo eh. Anong mapapala natin dyan? Sila may mapapala sa atin. Tayo walang mapapala sa kanila. So dyan talaga, talagang alam niyo yun, pagdating sa Amerika, talagang duwag itong si Marcos Jr. Tsaka yung mga kagaya na sinabi ni Master, sampal talaga sa mukha niya yun. Kabaliktaran yun. At doon pa nga, may isa pa siyang sinabi ni Donald Trump na okay kami ng China. Yes, pahiya siya doon. Oo, napahiya siya doon. Kasi nagkukwento siya noon eh. Nang mapatungkol sa China. Tapos sabihan siya ni Donald Trump na na okay kami, wala kaming problema. So, alam niyo yun, di kasi may punto naman si Donald Trump. Kasi pinakamalaking investor ang China eh. No? So talagang hindi mo dapat kaawayin yan. Dapat yan. Kaibiganin mo, sumasabay ka sa agos. Dapat sa lahat naman ng bansa eh. Kaibiganin mo dapat. Kasi ano bang may pagmamalaki ng Pilipinas bukod sa pinakamaraming krimen? Wala. Di ba? Anong may pagmamalaki ng Pilipinas? Yung maraming nagsasabu ulit? Marami na namang krimen sa Pilipinas. May pagmamalaki. Wala may pagmamalaki ang Pilipinas eh. Correct. Una, sira na yung mga natin. Puro baha ngayon. Yung mga magsasaka, taggutom na naman. Binaha na yung mga tanim nila. Actually... So ngayon, dadaanin nyo na naman kami sa ayuda. Ang masama niyan, baka hanggang kailan kaya yung ayuda nyo kasi naubos na yan nung halalan. Yung masama dyan, may parating na naman ata na bagyo. So, awawa talaga tayo dito. Kaya itong si Marcos, itong ginawa niya dito, talagang pinatunayan niya lang kung gaano siya ka-weak leader. Master, may sasabihin ka pa? Actually, may pagmamalaki natin yung ating kagandahan ng Pilipinas. Pagmamalaki natin yon para baka mamaya sabihin ng mga kababayan natin dyan, may pagmamalaki tayo, yung mga gandang mga tanong sa atin. Ang ibig sabihin ni Jay, walang ipagmamalaki yung mga leader natin sa Pilipinas. Kasi wala naman sila nagawa na napakinabangan ng mga Pilipino na nagbigay ng malaking impact. Partner Jay. Dinog show siya dito eh. Dinog show talaga. Kasi biruin mo, pinagmamalaki niya pa yan, ang sabi niya pa dyan maliit na bagay, parang maliit lang tingnan yung 1%, pero malaking bagay daw yan para sa Pilipinas. Ayun ang sabi niya. Pero kung titignan mo, from 20%, ginawang 19%. Parang konting-konti lang yun. At ang malupit pa dito, 0% sa Pilipinas. So, wala talagang pakinabang. Gaya nga ng sinabi niyong mga partner, kung kahit na sabihin natin maibaba ng 15, kagaya nung sa Japan, kung hindi tayo nagkakamali, malaking bagay yun. From 24 yata sa... 25 naging 24, naging 15% na lang. Ang laking, ang laking binawas nun. Pero sa atin, on the phone lang yun Pero sa atin, biruin mo, pumunta na dyan sa Amerika at nagdala pa ng napakaraming advisor pero wala pa rin nangyari. At ang naibabawas lang 1%. Pinagmamalaki nyo yan. Yes. Pero sa atin, wala tayong pakinabang kasi 0% At least man lang kahit na, okay, sige, para sabihin na natin na maging patas kahit papano, kahit hindi talaga. Yung 1% na tinanggal, ibigay dun sa Amerika. Di ba? From 19 to 1%. Kahit papano, may bawi tayo, pero hindi Ang nangyayari nagmumukha lang tayo at pinagmukha lang tangay ang presidente natin dyan sa Amerika. Na pumunta-punta ka pa dyan. Pero ibang tingin ko dito, mga partner. Hindi kaya ito ex-deal? Posible. Di ba? Doon sa mga issue na... Kinasasangkutan ng kanilang pamilya. Oo, na nangyari dyan. Kasi yung pinsan niya, si Martin Romualdez, may issue din niya. Diba? May kaso yan sa Amerika. Tapos yung kinasasangkutan ng kanyang asawa. So, baka pwedeng ex-deal to na, sige, payag na kami dyan, basta maging okay. Ito, mga kababayan, kung sino man na nakikinig sa inyo, baka mamaya isipin nyo na nagbibigay ako ng, alam mo yun, baka mamaya kasuhan nyo na ako niyan Hindi, spekulasyon lang to na baka mamaya ito is ex-deal patungkol dyan sa mga kasong kinakaharap o yung mga issue na kinakaharap nung asawa niya dyan sa Amerika. Dahil nga, di ba, meron ngang
namatay at ang pinaghihinalaan di umano kasama si First Lady doon sa kwarto. Pero di umano, hindi pa natin alam kung ano talagang totoong nangyari diyan. At alam mo 'yon, hindi mo maiiwasang isipin na itong mga bagay na galaw ni Marcos, kung bakit siya biglaan pumunta sa Amerika, baka ito yung mga bagay na para maging, alam mo yun, quits na tayo. Para maisip niya yung asawa niya sa mga issue na nangyayari sa kanila, gumawa siya ng mga gantong bagay na okay na yan, kahit 1% lang ang mabawas, kahit wala kaming makuha. Basta, safe yung asawa ko at okay yung asawa ko, wala na tayong problema. Tingin ko lang naman po yan. Hindi ko naman sinasabing ganyan talaga nangyari, pero hindi mo maiwasang isipin na ganun. Di ba, partners? Tama, oo. Tama ka, may punto ka naman doon. Pero sa tingin ko, talagang he is lacking an IQ. Okay? Naubos na ata, naanod na ata ng baha talaga yung IQ ni Mr. President. Kasi kung matatandaan natin, noong debate, sa mga debate, wala linulusaw talaga ito Yung natatandaan mo ba yung debate nila ni Alan Peter Cayetano? Oo, wala talaga. Na halos hindi talaga siya makapagsalita at talagang pinulbos siya ni Alan Peter Cayetano doon, no? So doon makikita na natin kung ano talaga ang mentality, kung anong thinking meron si Ferdinand Bongbong Marcos na hindi siya marunong makipag-negotiate talaga. Hindi yung sarili nga niya, hindi niya kayang depensahan during those times, di ba? Pero sa atin kasi, kitang-kita naman natin, nakita ko talaga yung yung pag-uusap nila na parang ang pinapalabas ni Bongbong Marcos Jr., parang gusto niyang ini-encourage niya yung Amerika na magalit din sa China. Magalit din sa China kasi ang pagpunta niya doon sa Amerika, ang gusto talaga ni Marcos Jr. ay magsumbong sa Amerika. Kumbaga, ginugulo kami ng China sa Pilipinas at gusto niyang marinig sa bibig ni Trump, mga partner, na kapag kami ay inaway ng China, susuportahan niyo kami. Kasi kayo lang naman ang tinuturing naming kaalyado when it comes to treaty. Pero anong sabi? Pinahiya siya ni Trump doon Pero, hindi pa kasi siya natuto. Hindi siya tumigil doon sa sinasabi niya, sinisiraan niya yung China. Pinutol na nga siya ni Trump. Sinabi ni Trump, I don't mind you guys, you get along with China. I don't mind you Filipinos or you, President Bongbong Marcos, get along with China because we are very good at getting along with China when it comes to business, sabi ni Trump mismo. Pahiya no? So, ibig sabihin, binibigyan na ng idea na hindi kami makikipag-away sa China. Hindi kami makikipag-away sa China tulad ng gusto mong iparating sa akin na magalit din ako sa China. Hindi niya na-gets yun. Dire-diretso pa rin siya. Dire-diretso pa rin siya. So basta, inuulit ni Trump ngayon, no. We have a good relationship in terms of communicating well with Chinese people, sabi ni Trump. At ito na ngayon. Ang problema natin dito, ano ang kapalit ng 1% na yon na ibinaba? Ang kapalit nito, mga kapatid, ay walang iba, kundi siyempre EDCA, baka madagdagan yung EDCA, at maglalagay ng paggawaan ng ammunition or ng bala sa Pilipinas, at hindi natin alam kung bala talaga yan kasi pulbura pa rin yan Bala, may pulbura, yung missile, may pulbura din yun. Malay mo, kung hindi lang bala, missile na rin gagawin sa Pilipinas. Pag-iinitan tayo ngayon ng ibang bansa na kalaban ng Amerika. At hindi na naman natin maiwasan na maikumpara kay Pangulong Duterte, no? Si PRRD, nagdidesisyon si PRRD kung ano ang mapapakinabangan ng Pilipinas, kung ano ang papabor sa Pilipinas, at kung ano mapapakinabangan ng taong bayan. At kung ano ang kailangan ng taong bayan. Tulad halimbawa, yung Balangiga Bells. Sino kumuha? Amerikano, di ba? Amerikano ang kumuha ng Balangiga Bells. Kinuha ni PRRD. Sinabi ni PRRD, sa amin yan, ibalik ko sa amin yan. Anong kapalit? Walang kapalit. Walang kapalit yung Balangiga Bells. Example, yung gera sa Marawi dati, gusto nating bumili ng armas sa Amerika, bibigyan tayo pero maraming kondisyon. Napakaraming kondisyon na inihingi ng Amerika bago tayo bigyan ng baril, nabibilhin din naman natin. Anong ginawa ni PRRD? Kinalimutan yung Amerika, nagpunta sa Israel, doon tayo bumili. Ng kagamitan. Sa Israel tayo bumili. At kaya nga magkaibigan si Trump tsaka si PRRD kasi parehas ang thinking nila. Parehas silang mag-isip. Ang iniisip nila at ginagawa nila para sa kapakanan ng kanilang bansa. Kung ano ang ikagaganda, advantage ng kanilang bansa, yun
ang ginagawa nila para mapunta or pangalagaan ang bansa na pinaglilingkuran nila. Sabi ni Trump, I don't mind, you get along with China, sabi kay Marcos. Pero si Marcos dire-diretso pa rin. No, sinisiraan pa rin yung China. Hindi na tayo magtataka mga partner na si Marcos, sabi nga ni VP Sara Duterte, this guy has lost the sarcasm. Hindi niya alam, hindi niya nasi-sense yung mga sinasabi ng tao kung ito ba ay sarcastic, ito ba ay binobola ba lang ba ako nito. Pero tuwang-tuwa pa siya pag binobola siya. So, yan ang medyo mahirap sa atin. Kasi yung presidente natin, parang hindi marunong makiramdam kung tayo ba ay nauuto na, o tayo ba ay inuuto, tayo ba ay nagsasabi ba ito ng totoong kausap ko, hindi. Kaya, ikumpara mo na lang. Yung nangyari sa Indonesia, Japan, at yung napababa nila. So, malayong-malayo sa atin. 1% kumpara to sa 26%, tapos 19% na ibinaba sa iba. Lugi-lugi tayo. Yan nga yung patunay na kayang-kayang manduan si Pangulong Marcos ng ibang tao. Kaya nga 'di ba dati may mga sabi-sabi na maraming bumubulong diyan sa taong 'yan. Kaya tingnan niyo, inaano na nga siya ni Donald Trump, hindi niya pa nahalata. No, kaya delikado rin yan na may ganyan isang leader ng bansa na yan ang simbolo ng hindi niya pinapakinggan ng hinanaing ng taong bayan. Yeah. Kasi sa ultimong dyan nga, sa mga ganyang salitaan nga lang, hindi niya na magets, paano pa yung mga hinanaing ng mga kababayan natin? So dyan sa taripa na yan, sobrang lugi. Kasi nung panahon, eto nga ang taripa mula sa para sa US, nasa 10%. Yung taripa naman para sa PH goods is nasa 12. So ilan lang din yung lamang. Tsaka grabe pala ngayon kung hindi binawasan doble. Pero mo 20, 'di ba nabawasan ng 1%. So doble pala dapat ang taripa. So maano natin yan kahit man lang sana na meron tayong 5%. Tapos mapunta ng 10% sa Amerika, pwede na yun, laban-laban na. Pero palag na. Pero yung 0%, napaka unfair. Pero wala na sa totoo lang nung pag-alis pa lang ni Marcos talagang talagang inaasahan na natin na walang magiging good news. Totoo yan, wala talagang magiging good news na. Bad news dahil isang presidente, pangalawang beses niya nang ginawa na kada may bagyo sa bansa niya, lumalaya siya. Diba? So, imbis na dito, katulad nga niya, may nagbabiral na video na nagtatanong yung lalaki, Madam Lisa, bakit nandito ka? Akala ko nasa Amerika ka. Hindi niya pinapansin, kahit din yan, siguro yun ang hindi daw talaga yun. Tawag dito, si Lisa muna yung substitute. Siya muna yung halili kay Marcos. Yun daw yung katuwiran doon. Uto-uto ka kasi, Marcos. Kasi biruin mo naman, Tsaka yung yung pagsusumbong niya, parang kalam bata na hindi mo maintindihan. Parang siyang bata, Presidente ka, ikaw yung head of state. Tapos magsusumbong ka sa big brother mo na si Pangulong Duterte, hindi ganyan Pag ayoko, kaya nga biruin mo, tignan mo, kung hindi dahil sa pagiging magaling ni Pangulong Duterte at pagiging kaibigan sa lahat. Tignan mo yung China, di ba? Nagpadala sila nung pandemic, nagpadala sila sa atin ng Sinovac. Sila yung unang-una nagpagay sa atin. Anong ginawa ng Amerika? Wala namang binigay sa atin di ba? So, kung bagay isipin nyo, tsaka yung pagsusumbong mo na ganyan, hindi aanuhin ni Trump yung China, yung parang kakantiin. Hindi, imposible kasi halos lahat ng product na brand na nanggagaling sa US yung kadalasan o karamihan doon ginagawa sa China. 'Di ba? Hindi nila pwedeng yung pinakamalaking produksyon sa buong mundo tapos sasabihan nila ng ganon o yung magsusumbong ka ng ganon para makampihan ka. Hindi. Ano pakinabang namin sa iyo? 'Di ba? Wala nga kami pakinabang sa iyo. Kung kung ako si Trump anong pakinabang ko sa Pilipinas compare sa China? Yung China maraming nagagawa sa amin kasi lahat ng produkto ng US
meron ng made in China. Kumbaga, nandun yung parts, pero ginagawa, ina-assemble sa China. So malaking pakinabang. Sa Pilipinas, anong pakinabang namin? Puro nga kayo, kaguluhan puro nga kayo politika Wala akong makukuha sa inyo. Kaya, sinong mas pipiliin ko? Ikaw o in China? Di ba? So, di hamak na mas mayaman ng China. Hindi sa pagmamaliit. Hindi yun sa pagmamaliit ng bansang Pilipinas. No? Pero di hamak naman na mas mayaman ng China kaysa sa bansang Pilipinas. Ayun naman ba? Ang Amerika, ugali niya kung saan may pakinabang, andun yan. Kung ano yung napapakinabangan, doon yan. Noon pa man, kaya sa kailan ba nagano sa atin ng Amerika, yung Jones Bridge? Ang daming ang hininging kapalit niyan bago maitayo yan. Yun na yun. Hanggang ngayon, wala na. Ano pa bang naitulong sa atin? Mas marami pa tayo naitulong sa kanila kaysa marami tayo naitulong sa Amerika kaysa sa Amerika ang tumulong sa atin. Yun yung katotohanan dyan. Kaya yung halimbawa na humiling na kasi kung isipin nyo, zero yung sa atin, sa kanila 19%. So anong naging nun, usapan? Mapapaisip ka Baka may ex-deal. Yun. Baka may Baka may ex-deal. Kasi kung may napag-usapan man, katulad niyan, gagawin natang pabrika ng bala tong bansa natin. Sa Subic, tsaka dyan sa Olongapo. So ano yun? Ano naman yung nakuha nating kapalit doon? Wala naman, sa taripa, zero. Yun yung yun yung siguro halimbawa, maging patas, naging 19%, tapos nasa 15% yung sa Pilipinas. Papapaisip ka na, kaya pala, siguro, kaya ganyan ng taripa dahil pinagbigyan ni Marcos na dito gumawa ng mga balay ang Amerika. So, yun yung deal na yun. Malaking bagay. No? Malaking bagay na sa atin. Pero, kung isipin nyo ngayon, asan yung deal doon? Bakit wala? Kaya mapapaisip ka na, hindi kaya yung ulo ni Lisa Araneta Marcos ang kapalit doon sa deal na yun? Kaya ganon? Diba? So, mapapaisip ka talaga na hindi kaya ganon? Pero, ang bottom line here is that, dito sa nangyaring ito, sa deal na ito, talo-talo ang Pilipinas. Sobra. Wala Sobrang talo ang Pilipinas dito, mga kapatid. Kahit saang parte natin tingnan, talo ang Pilipinas. At ano pa, bukod sa talo ang Pilipinas, talo na nga ang Pilipinas, wala pang maidudulot na maganda itong deal na ito. Alam niyo kung bakit? Mawawala ng gana yung mga investors. Ganyan pala makipag-deal, makipag-negotiate ang presidente ninyo. Totoo. Ganyan pala makipag-negotiate ang presidente ninyo. Tapos mag-i-invest kami dyan, papaano? Kikita ba yung pera namin? The way he negotiates things ay very weak, di ba? Very incompetent. So, papaano pa mag-i-invest ang mga banyaga sa Pilipinas? At pati, yung mga negosyante na nandito sa atin, sa Pilipinas, ay mawawala ng gana, ano mangyayari sa negosyo natin kung hindi tayo kayang ipaglaban or panindigan ng ating presidente? So, paano mangyayari? Mga negosyante na magdadala ng produkto sa Amerika, napakataas, partner. Wala nang matitira sa kanila at the same time, wala na rin matitira doon sa pagdidelibera nila. Kasi, siyempre, ibabalansin nila, habulin nila yung presyo. Kung binibenta nila ng mas mura ngayon, ibibenta nila ng mas mahal. Kasi palaki ng palaki yung taripa. At itong mga nasa gobyerno natin ngayon, para sila naglalaro lang. Parang napunta sila dyan na hindi nila alam kung ano yung mga posisyon na pinasukan nila. Para sila naglalaro na, hindi, magbahay-bahayan tayo, okay lang to, magbiro-biruan lang tayo. Katulad nito, pinagsabihan ni Vice President Sara Duterte ang DILG kaugnay ng paraan ng pag-anunsyo nito ng suspensyon ng trabaho at klase sa panahon ng kalamidad. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Binatikos ng maraming netizen ang Department of Interior and Local Government matapos maglabas ng mga advisory hinggil sa class at work suspension na may halong biro at hindi formal na tono. Marami ang nagsabing hindi ito angkop, lalo na't may kinalaman ito sa kaligtasan ng publiko. Git ng iba, tila naging unprofessional ang dating ng ahensya sa naturang mga anunsyo. Dahil dito, nagpahayag na rin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, obligasyon ng DILG na maging professional. Kung galing yan sa DILG official account, na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official
official account, they have to be professional. Ipinaliwanag din ni VP Sara ang pagkakaiba ng isang government official at ng isang institusyon pagdating sa pagpapahayag. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung bosses ko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Diba, kita nyo na, parang hindi nila alam kung ano yung posisyon nila sa gobyerno. Hindi nila alam kung kailangan ko ba maging professional dahil ako ay DILG Secretary. The way na mag-anunsyo sa kasi, parang yung ginagawa niya dati sa Cavite. Kung ginagawa niya sa pabiro. Yung unang paliwanag parang hindi naman kayo sanay kay yung mga sinasabi ng mga taga-Cavite, ng mga supporter ng mga Rimulya. Parang hindi naman kayo sanay kay John Vic Rimulya. Ganyan talaga mag-announce niya dito sa Cavite. Ang problema wala siya sa Cavite. Ang problema, ang pinagsisilbihan niya ngayon ay buong Pilipinas na. Kasi siya ay secretary ng Department of Interior and Local Government. So, hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay katulad ng mga taga-Cavite na may intindihan na nagbibiro nga itong si John Vic Rimulya. Di ba? Dapat maintindihan niya rin yon. At unang-una, noong siya ay nasa gobernador ng Cavite, ang ginagamit niyang account ay yung pangalan niya, John Vic Rimulya. Governor John Vic Rimulya. Okay lang yon. Sarili niyang page to Pero ito, ang ginagamit niya ditong platform ay pag-aari ng DILG. So, I think we need to be professional. Siguro medyo na-overwhelm lang, kumbaga nadala lang ng kanyang kakulitan si John Vic Rimulya, kaya nagawa niya ito. Pero sa mga susunod, sana maging professional po tayo. Maging professional po tayo, katulad ng iba. Hindi ko sinasabing si BP Sara Duterte, pero pag sa Facebook niya ni BP Sara Duterte, pwede siya doon magwalwal. Kung anong gawin niya BP Sara Duterte, sarili na yun Pero pagka yung Office of the Vice President na page, ay ibang usapan na yun. She needs to be professional and that's what she is doing right now. Medyo hindi masyado palabiro si BP Sara Duterte, pero hindi siya mga ganun na ikakagalit ng mga tao. Diba? Yun, ganun dapat. Be professional at tingnan natin kung saan tayo nakatayo. Baka mamaya, hindi natin alam kung yung tinatayuan natin, marupok pala, bigla tayong bumagsak. So, may pinatunayan na naman si Rimulya. Ano na naman yun? kanina si Marcos may pinatunayan, ikaw meron ka din. Ito yung hirap kapag, kasi ang kalakaran ngayon, ang nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos, basta kakampi ka ng Marcos, pasok ka. Okay lang. Kahit saang tinatawag na nung salita dito, kahit saang posisyon sa gobyerno. DILG ka, kahit tanga ka, pwede ka dun. Oo. Dito, DOJ ka, kahit wala kang alam, pwede ka dun. PNP chief ka, kahit wala kang ginawa, wala kang ginawang maayos na batas, wala kang ginampanan na maayos na sa trabaho mo, pwede ka. Yan. Kasi nga, basta kakampi ka ng mga Marcos. Yan. Kasi nga, dito sa totoo lang kay Tory pa lang kay Tory pa lang, wala na sa ayos. Ginawang PNP chief na wala namang sapat na talagang matatawag mo na mission na accomplish. Hindi katulad kasi sinasabi niya, ba't si Bato dati? 1 star, naging 4 star, naging PNP chief. Ibahin mo si Bato sa'yo. Sino ba yung naging yung kay Pangulong Duterte tsaka kay Pastor? Hindi yun accomplishment. Hindi matatawag na deserve ng isang pulis na kapag ginawa yung ganong krimen, so tutusin, krimen yun Yes. Hindi naman pagresolba ng krimen yun Yung ginawa ni Senator Bato noon at ni Pangulong Duterte, niresolbahan nila yung krimen. Ikaw, gumawa ka ng krimen. Ayun yung pinagkaiba nyo. Ang laking krimen nung ginawa nyo kay Pastor, sa kay OJC at kay Pangulong Duterte.
O ngayon, yan, si Remulla, naging, si John Vic, naging, DILG. Anong alam niya? Yan ang tanong dyan. Hindi porket congressman ka, alam mo na lahat. Governor. Hindi porket naging governor ka, alam mo na lahat. O, tingnan nyo nangyari ngayon. Diba? O ngayon, eto pa, yung kuya niya na si Remulla, sasampa pa ng ombudsman. Patay. Oo, naturingan na attorney siya. Pero ang sukatan kasi sa pagiging ombudsman, talagang ikaw ang may ano ka sa pagiging sa batas. Malinis ka at neutral. Wala kang kaso ombudsman. Oo. Meron ba? Okay, tama, meron ka pala, tas gusto mo maging ombudsman. Ngayon, buti nga ka mo, nalaman ko. Para quits na. Oo. May kaso yan sa ombudsman. May kaso ka. So dyan nyo napagtanto na ang Administrasyong Marcos, hindi nila sinasala eh. Hindi nila sinasala kung sino yung mga nilalagay nila sa mga posisyon. Basta nakita nilang ikaw ay loyal sa kanila, gagawin mo yung pinag-uutos nila, tama man o mali. Yun yung pinaka-resume kung maitatawag sa kanila. Na, halimbawa, kaya katulad yan, kay OJC, relihiyon, first time in ever sa Pilipinas na ginawa yung gano'n, na binastos mo ang isang relihiyon. Gagawin mo yan. Bakit mo gagawin? Dahil dun sa posisyon na yun. Pag nagawa mo na yun na yung stepping stone mo. Wow, English yun ha. Stepping stone mo. Pag umuulan, English ka. Na-high blood ako eh. Stepping stone mo, papunta doon sa gusto mong posisyon. Stepping stone. Katulad lang niya ni Remulla. Ngayon, tingnan mo, gumagawa na naman siya ng kaepalan. Ni si Missing Sabungero, iko-connect sa war on drug. Kasi nga, may hangarin siya na mapunta sa ombudsman. So yung war on drug na yon, at alam niya na ikakatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Ayun, eto na naman, English. Stepping stone niya papunta doon sa pagiging ombudsman. So ayun yung sinasabi natin na basta maging loyal ka lang sa Administrasyong Marcos, kahit hindi ka tinatawag na, baka mabulol ako eh. Qualified. Qualified. Kwalipikado, sabi mo. Yun, Tagalog. Kwalipikado. Yun na yun. Basta ikaw ay loyal lang sa kanya, walang problema yun. Yan. Parang RJ. Kwalipikado na lang. Bulol ako dun eh. Parang naging siya over familiarity to si Remulla. Alam niyo kung bakit? Kasi parang naging kampante na siya na dahil nakaupo na siya dyan sa DILG at mga tropa niya yung mga nandyan, pwede niya nang gawin yung gusto niya. Hindi lang over familiarity, overacting din. Pwede, overacting. Kasi alam mo yun, yung ginagawa mo doon sa Cavite, wag mong gawin dyan sa DILG, magkaiba yan. Kung gusto mo palang kung namimiss mo pala yung mga ginagawa mo noon. Ganun ka na lang. Bumalik ka na lang sa Cavite. Kasi, umalis ka dyan. Di ba? Kasi dati, natutuwa sa kanya eh. Eto sa Cavite kasi to eh. Nakikita ko yung mga post nila ng mga Gob, na ba? Anong oras na? Anong petsa na? May pasok ba tayo ngayon? Natutuwa sa kanya yung mga taga Cavite. Well, taga Cavite kasi yun. Kumbaga, kilala ka na ganun yung style mo, na ganun ka, nakakwela ka, na parang ginagawa mong biro, yung para, alam mo yun, para ma-lessen yung pag-aalala ng mga Pilipino, ng mga taga-Kabitenyo, gagawin mong biro. So, okay yun. Okay yun pagdating dun sa Cavite. Kasi sanay na sila sa mga ginagawa mo. O sanay na sila dun sa mga pahayag mo na ganun. O, ready na ba kayo? Gumaganon siya eh. Ready na ba kayo? Walang... Gaganon siya, may pabitin. Walang absent ngayon, may ganon siya kasi may pasok tayo. So, okay yun eh. Okay yun, nakakatuwa yun. Pero kung nandiyan ka na sa DILG, ibang usapan na yan. Buong Pilipinas na ang pinag-uusapan dito. Hindi magigets ng mga taga Mindanao, taga Bisaya, kung ano yung ibig mong sabihin na parang pabiting ka pa, napabiro mo. Ano ba to? Ano ba tong na to? Secretary na to? Nagbibiro pa ba to? O seryoso na? Kasi iba-iba tayo eh. Hindi lang yan, kung baga, familiar ka dun sa lugar mo, swak ka na rin dito. Hindi pwede yun. Kung baga, dapat makibagay ka dun kung nasaan ka ngayon. Kasi buong Pilipinas na ang hinahawakan mo. Hindi lang dyan sa Cavite. Kung gusto mo sa Cavite, dyan ka na lang. Hindi eh. Okay lang yan. Siguro, nasanay siya sa ganun eh. Kasi matagal na siyang governor dyan. Pero,
alam mo yon, next time siguro, gawin natin na, yun, sabi mo nga, Master, be professional. Yes. Kasi ibang usapan na pagdating sa buong Pilipinas. Hindi tayo pwedeng pabanjing-banjing dito, lalo na pag sinasabi natin na panahon ng kalamidad. Pero mo, halos parang 1 linggo, 2 linggo na nag-uulan, pero gagawin mong biro. Yung mga kababayan natin na inaabot ng baha, ginagawa lang biro yan para mabawasan yung pag-aalala nila. Pero yung, alam mo yung maggagaling sa mismong sekretary ng DILG, yung pabiro, ibang usapan na yun. Medyo foul yun para sa mga Pilipino. Tama, partner. At wala na nga wala na silang mga delikadesa, wala silang pakialam kung ano sasabihin ng tao. Kumbaga, nagiging careless na silang lahat. Bahala na kayo dyan. Okay, basta ako gagawin ko to. Ito magpapasaya sa akin Oo. Kasi at the end of the day, hindi naman para sa Pilipino ginagawa nila Hindi naman para sa taong bayan ginagawa nila, kundi sa pansarili nila. Pero mo, ikaw ba naman, magkapatid kayo, sekretary. Di ba? Lupit, Ang lupit nun. Kung iba-ibang tao may delikadesa, hindi ka papayag. Hindi, nandun na kuya ko okay na yan, ibigay mo na lang sa iba. Pero ngayon, wala. Kaso, ano kasi sila maputol lang ito, Master, ano kasi sila war. Magkaaway sila. Pero Magkakaaway kasi yung mga Rimulya, kaya wala na sila sigurong ganyan. Pero kahit pa paano, magkaparehas pala yun. Magkaisang dugo pa rin sila. Hindi natin alam kung anong mentalidad meron sila. Okay lang sa kanila yun. Pero sa mga tunay na may delikadesa, hindi mo pwede yung gano'n. Di ba? Pero yun nga, yung iba dyan, nilalagay pa yung pangalan, isusulat pa yung mga pangalan nila sa proyekto na nagagawa nila, mga waiting shed, mga cement, nag-viral dati yan. Mga kalsada, may eskwelahan, kung ano-ano. Letter Q. Kung ano-ano, which is very wrong kasi hindi naman nila pera. Tama. Una-una, hindi ka naman sinabihan ng mga Pilipino o ng mga constituents mo na, oy, tumakbo ka. Tumakbo ka. Kusang loob mo yan, ibinoto ka ng mga tao, pinili ka, nagpresenta ka, pinesenta mo yung sarili mo, pinili ka ng mga tao, so gawin mo kung ano talaga trabaho mo. Hindi yung magpapa-epal ka, ilalagay mo ang pangalan mo sa lahat. Kulang na lang sa butil ng bigas, ilalagay mo. Di ba? Pero ito, ibang-iba kasi, mga partner. Walang pangalan o litrato sa mga pinamamahagi relief goods. Hindi yan mahalaga para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Vice President. Pinaliwanag naman ni VP Sara kung paano mabilis, organisado ang operasyon ng kanilang Disaster Operation Center. At si Jason Rubrico ang magbabalita. Sinimulan na ng Office of the Vice President ang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng apektado ng Bagyong Krising at Habagat. Sa ilalim ng OVP Disaster Operations Center, may mga nakahandang relief items para sa humigit kumulang 5,900 na pamilya mula sa mga apektadong lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatakdang i-deliver ang karagdagang 3,000 relief boxes sa Pangasinan nitong Huwebes. Is only for augmentation. Kumbaga, dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila nasisilbihan or hindi na nila natutulungan. Ang bawat kahon ay may lamang food packs, hygiene kits, kumot, banig, kulambo, tsinelas, expandable water jugs at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa ngayon, nasa 2,900 relief boxes na ang naipamahagi ng OVP-DOC sa mga lalawigan sa Western Visayas at Northern Luzon. Mapapansin naman na walang litrato o pangalan ni Vice President Sara Duterte sa mga relief goods na ipinamamahagi ng OVP. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, hindi ito kailanman naging mahalaga kay VP Sara. Ang mas mahalaga aniya ay ang makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte na ilagay yung mukha niya dyan. At saka not even her name. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila, kung sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na relief goods, for example, or negosyo, for example, ang importante nakarating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Ipinaliwanag naman ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands kung paano nila napaayos ang operasyon ng OVP Disaster Operations Center. Ayon sa kanya, in-institutionalize ang DOC dahil sa dami ng mga request para sa disaster response. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center
at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices. Sa kabila ng pagiging epektibo ng kanilang programa, hindi na hihiling ang OVP ng karagdagang pondo para sa disaster operations. Hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw kong napapahiya yung institusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayun, no? So, ito sa kabila ng medyo hinihigpitan or hindi binibigyan ng kompletong budget ang Office of the Vice President, ay talagang pinagkakasya po nila Pinagkakasya nila mga partner yung budget para makatulong pa rin at gumana pa rin yung kanilang mga proyekto, pangunahing proyekto ng Office of the Vice President. So ito ang kagandahan dito sa mga hindi epal na politiko. Itong hindi epal na politiko, wala itong wala itong ambisyon na magtagal sila sa kanilang mga posisyon. Kaya itong mga naglalagay kasi ng mga pangalan nila, gusto nilang maalala sila habang buhay ng mga tao. Kasi ang balak nila, yung mga kaapu-apuhan nila, patatakbuhin nila at sasabihin ng apo nila, ayan, ginawa ng lolo ko yan, ginawa ng tatay ko yan. So, yun. Pero sa mga politiko o sa mga lingkod bayan na tunay na nagtatrabaho, din nila kailangan yun Dahil yung trabaho nila ang magpapakilala sa kanila. Yung trabaho, yung ginagawa nila, yun ang tatatak sa isipan ng mga tao na magpapaalala na ito pala. O halimbawa, ito kay BP Sara Duterte. Si BP Sara, galing itong libro ito, galing itong pagkain na ito kay BP Sara Duterte. Itong bus na ito kay BP Sara Duterte. Nakauwi ako ng ligtas dahil nakasakay ako sa libreng pasakay ni BP Sara Duterte. Yun ang maalala ng mga tao. Kaya, sa mga politiko, you don't need to epal, di ba? Hindi mo na kailangan maglagay ng mga pangalan mo, litrato mo sa mga pinamimigay mo. Dahil alam na ng tao yan kung kanino galing yan Kaya lang, ang problema, meron talaga na akala nila, porket nagbigay sila sa'yo, ihawak na nila pagkatao mo. Hindi po pwede ganun. Pero yung mga mayayaman, karamihan, hindi naman lahat, ganun ang thinking nila. Pag inabutan ka nila, dapat maging sunod-sunuran ka. Akin ka na. Maging sunod-sunuran ka sa gustong mangyari nila. Hindi ganun umiikot ang mundo. Para pantay-pantay tayo, nagkataon lang na may pera ka, wala ko. Pero isa lang ang pupuntahan natin, 6 feet below the ground. At isa lang ang kulay ng bungo. Kulay puti. Di ba? Ang masasabi mo doon, si VP Sara Duterte, hindi naglalagay ng pangalan. Walang mga picture and all that. Samantalang yung iba, puro mga paepan. Pero bago ako dumapunta sa topic, ang yabang nung nakapula sa likod. Bodyguard, no? Oo. Laging doon talaga nakatapat sa camera no? Lagi lang dyan, no? Oo, laging lang dyan. Hindi nagbabago ng posisyon. Hayaan mo na So doon tayo mapunta kaya, yan nga yung mga politiko na, alam nyo, marami yan Una-una, isa-isahin ko Sige. Una-una yan, si Abante. Nako? Nagpagawa ng bridge. Ang nakalagay, Abante Bridge. Uy. Meron? Oo, meron. Abante Bridge. I-search nyo, meron yan. May kita niyan. Sige nga. Meron dyan, number 1 na yan, si Kimbo. Oo, hospital, school, court, center, merong nakalagay na letter Q na kulay pink. Wow, so bongga. parang patandaan, palatandaan. Nabubulol-bulol ka, umuulan lang Si nilalamig na ako Si Kimbo,
So, pangatlo, meron yung sa Bicol. Marami din yan. Yung Villafuerte. Villafuerte. Ayun. Oo. Kaya may mga school din yan, court. Marami. So, yung mga ganyan, lalo na si Marcos Jr., na nandun pa yung ngiwi niyang panga sa plastic. Diba? So, talagang alam nyo, ewan ko na lang kung anong napapala dyan. Sa totoo lang pang ano lang yan kadalasan natin nakikita yan pag eleksyon. So, nakakabuisit nga naman talaga at nakakasuka yung mga ganyang taktika ng ibang mga politiko na may mga mukha pa nila. Parang ayaw nyo na lang sabihin sa mga kababayan nyo na, binigyan kita ng bigas, galing sa akin yan, ha? Ipakain mo sa anak mo, galing sa akin yan. Nahiya pa Parang, ano yun mo na lang, isumbat nyo na ng diretso. Parang ganun din naman. Mamimigay kayo ng asukal, nandun mukha ni Martin Romualdez. Mamimigay kayo ng mukha, nandun mukha ni Marcos Jr. Ayun nyo na lang sabihin na, lahat po ng ipinamigay namin na ayuda, galing po sa akin yan. Kumain lang po kayo ng kumain. Ganun. Ay, isumbat nyo na, irekta nyo na. Ganun din naman yung ibig sabihin. Ba't ano ba ibig sabihin ng paglagay nyo ng mga mukha nyo dyan sa mga ayuda na yan? Di ba ganun din na parang sinusumbat nyo na sa inyo galing yan? Unang-una, ang pinakamasaklap dito, hindi sa inyo galing yan. Pera pa rin namin yan. Pera pa rin ng mga Pilipino yan. Na binabayaran nilang buwis sa tax dito sa Pilipinas. Kaya sa totoo lang dapat na may batas na may ewan ko ba bakit hindi ginagawa ng batas yung mga ganyan na sanang pagbawalan or bawal na ilagay ang mga muka at pangalan ng politiko sa mga ipinamimigay nilang tulong sa mga Pilipino. Kasi una-una din nyo naman pera yan Okay sana kung sa pera nyo mismo talaga galing Yes. Diba? At ito pa pinakamalala dyan. Kaya palaging binabawasan ang pondo ng Office of the Vice President. Kasi nga, mas nauuna pa dihamak, agad-agad, ang Office of the Vice President tumulong sa mga nasasalanta ng bagyo or baha kaysa sa Office of the President. Ayan po ay hindi po pagsisinungaling kahit po yung libreng sakay ng Office of the Vice President. Umiikot po yan. Umaga, hapon, tanghali, talagang tuloy-tuloy ang pagtulong nila. Yung mga ayuda, tuloy-tuloy. Kaya nga, ngayon nga imbis na ipanalangin ng mga kababayan natin na mawala na sana ang bagyo dito sa Pilipinas, alam nyo kung anong pinapanalangin nila? Sana tumagal ang ayuda ng Office of the President. Office of the President. Iyan ang kinakatakot nila. Alam niyo kung bakit? Diba, sabi nga ni Auntie Claire, bakit tumaas ang utang ng Pilipinas? Kasi po, namigay tayo ng ayuda. Ayun. Diba? Silang dahilan. Kasi, nung mga panahon na yun, walang dahilan na namigay sila ng ayuda dahil alalan, eleksyon. Ngayon na kailangan, hanggang kailan yan? Ayun yung pinakatanong, hanggang kailan yan? Paano? Huwag naman sana mangyari. Umabot to ng 5 buwan. Nako, delicates. Siyang nakukuha ng ayuda, naipamigay na nung halalan. Alangan naman gumastos si Marcos Jr. ng sarili nilang yaman, hindi naman. Hindi mangyayari yun. Utang ulit. Utang ulit. Hindi 25 trillion na utang ng Pilipinas. Alam ko meron na tayong anti-EPAL law. Hindi lang anti-EPAL law. Parang meron, meron, anti-EPAL law, pero hindi naman siya hindi siya napapatupad hindi pa napapatupad. Daming EPAL sa gobyerno Paano mapapatupad yun? Hindi na aprubahan ng mga EPAL. Hindi siya aprubahan. Kaya isipin nyo, ang lupit talaga. Kung wala tayong, ang swerte pa rin ng Pilipinas, meron tayong BP Sara at Senator Bongo. Na talagang, alam mo yun, kahit na, tutuusin, kahit walang bagyo, tumutulong yung mga yan. Diba? Yung, nakakalungkot nga kasi alam nyo ba, yung dahil sa kakulangan o dahil ginipit o binawasan yung budget ng Office of the Vice President, yung pansarap program nila, tsaka yung pansarap. Yung mga tinapay na binibigay dun sa mga estudyante. Pansarap. 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 Alam mo kasi iba yung iba yung dating sa amin. Iba yung dating sa amin. Parang tunog tunog bastos Parang tunog sinisinghot Yung pansarap program, yan yung yun yung mga binibigay sa mga estudyante na I think elementary o high school Basta
binibigyan Baka yun sa- yung baka yun yung Nutriban. Hindi. Iba pa yun, iba pa yun, Iba pa. Tinapay Kasi siya. ang pan kasi is Electric pan, joke. Spanish name ng tinapay. Spanish pan. Pan de agua, pan de coco. Basta pan yun de- yung mas naka ano yan. Tapos walang picture. Walang picture ni BP Sara doon. Ang picture lang doon yung parang yung tinapay tapos may kamay tsaka ano. So binibigay yan para daw yan doon sa mga estudyante na alam naman natin dahil sa hirap ng buhay minsan hindi na nakakakain sa gabi. Tapos papasok sa school. Yung bata gusto sigurong makatapos titiisin na lang yung gutom. Ngayon, nawawala na yung mga ganyang programa dahil sa sa kakulangan ng budget ng Office of the Vice President. So matitigil daw yan. I think 2026 matitigil na yan. Pati itong yung libreng yung burial assistance. Matitigil na rin yan dahil Wala na talaga. Wala na. Tigil na Sa talaga. kulang sa budget. sa kulangan ng budget. So ito yung mga bagay dahil sa mga pamumulitika ng alam mo yun, itong Marcos Jr. na ito ang naapektuhan mismo yung mga nasa baba. 'Di ba? Wala namang problema si BP Sara diyan eh. Hindi naman siya maapektuhan yan kung mawala yan eh. Kung tutuusin kung titignan natin wala siyang hindi siya apektado diyan. Ang apektado yung mga tinutulungan nila na nasa maliit. Ngayon, etong nakita natin na wala yung mukha ni BP Sara diyan, Office of the Vice President lang yung nakalagay tapos walang picture at ngayong mga letter lang. Kabaliktaran niya sa iba. Picture ang malaki, tas maliit ang letter. 'Di ba? At makikita mo na pinag-isipan yung mga ilalagay dun sa relief eh. Merong toothbrush, merong mga pang-hygiene, merong yung expandable bottle na kailangan natin kasi kailangan natin ng tubig eh. Ayan ang problema eh. Tapos merong bigas, merong mga delata. Unlike dun sa mga tinatawag na, yung sa kabilang kampo naman na ang tawag nila dun sa timba charitimba. Charitimba. Kabaduyan. 'Di ba? Ang baduy nyo eh. Mag-isip naman kayo ng maayos. Charitimba. Charitimba na inaabot ni First Lady sa mga Ang laman daw no na ready to eat meal. Tapos dilata, tapos 3 kilong bigas. 'Di ba? Charity. Hindi dapat charity yun. Hindi PC dapat charity. Ang charity, matatawag mo yan. Kung galing sa akin, galing sa akin yung pera, mamimigay ako. Yun, charity. Galing gobyerno yan eh. Pero na tao bayan yan eh. Tapos charitimba. Kaya nga ang baduy eh. Ang baduy nito. Tapos tignan mo, kumpara mo doon, may hygiene yung box ni BP Sara, merong hygiene, merong mga tsinelas, may kumot, may pagkain, merong bigas, di ba? Tapos dito, ang nakalagay, ready to eat meal daw. Tapos yung dilata, tapos 3 kilong bigas. Tapos timba. Alam nyo ko ba kung para saan yung timba? Saan? Para ipunin natin yung mga tubig baha. Double purpose kasi Yun na pala yun. Dapat na lang eh, kasi kung corny, charitimba. Siguro mas maganda kung bobong timba. Bobong timba. Yun daw yun. Yun ang purpose nun. Kaya binigyan ng timba. Para mag-iipon na tayo ngayon ng mga baha para gagamitin natin sa tagtuyot. Diba? Nakikita nyo yung mga... Tapos umepal pa dyan si Lisa Marcos dahil nga siya daw ang humalili. Sabi mo nga partner, siya ang kahalili dahil wala ang presidente sa Pilipinas. So siya muna daw ang pinapunta, tapos tinanong siya, Ma'am, ba't ka nandito sa sa Pilipinas? Kala ko nasa US ka. Paglingon niya dun sa nanlilisik yung mata eh. Hindi, pero yung sinasabi kong siya yung pangsamantalang hahalili. Sinabi nung lalaki na kasama ni Lisa yun. Doon sa video. Hindi, sinabi rin na sinabi rin niya na na siya muna kasi nga wala daw ang Pangulo, may inaayos daw, kaya siya daw muna. Ang kulit ng lalaki na, hindi ko alam kung inaanap ko nga yung video na yun. Sabi ba naman, nung sa unang video sabi, ba't dito ka? Di ba nasa Amerika ka? Ba't wala ka sa Amerika? Akala ko nasa Amerika ka, ma'am. Sinabol niya pa, hinabol pa. Kasi grabe yung killer eye. Di ba? Nanlilisik eh. Parang mo eh. gusto niya ng tapusin eh. Tapusin. Saka dyan mo alam nyo dito natin na pagtanto na wala na talaga. Siguro sa percent lang, 100 pababa. Nasa 2 to 5% na lamang ang may gusto sa mga Marcos. Tingnan nyo. Wala na. Partida ha. Ako, eto sabihin ko sa inyo, hindi sa pagmamayabang, nag-charity ako. Dinudumog din talaga ako pag namimigay ako. Si RJ, ganun din. Lahat tayo sa Banateros, nag-charity tayo.
Pero tignan mo siya, dala-dala niya na yung timba. Di ba siya Pag-abot pinapansin? niya, parang, hey, thank you. Hindi, tsaka Parang hindi. wala talagang, wala silang impact na sa taong Walang bayan. appeal. Wala na silang appeal. Alam mo, parang ginaya to eh. Ginaya dun sa ginagawa ng KOJC at Tipastor kasi may mga timba, di ba? ayun. Pero yung timba na yun, ano lang yun, puro grocery lang yun. Tapos bukod pa yung isang sakong bigas. Di ba sila, nandun na lahat eh. Nandun na lahat. Diba, gaya-gaya kayo eh. Hindi nyo naman pala kayang gawin. Yun nata yung pag nilagyan mo ng maruming tubig, pwedeng inumin. Oo. Yun nata yung... Ginaya niya, uminom siya ng tubig baha, di ba? Dati. Sama nga ng mukha niya eh. Oh, so yung mukha. Kasi dapat daw sa ilong eh. Kaso, hindi pala daw pulburon. Kaya sa bibig na lang. Oo, sa bibig na lang. But anyway, wala na. Wala lang mangyayari dito sa pagkaganito, yung kalakaran ng mga leader ng Pilipinas. Wala. Maghihintay na lang talaga tayo ng 2 taon pa para mapalitan. Kasi wala. This country will not withstand with this kind of administration na hindi nga nila alam kung saan pupunta eh. Hindi alam kung paano makikipag-negotiate. Hindi alam kung saan silang anong sangay ng gobyerno, yung kinabibilangan nila. Hindi alam kung sekretary ba sila. Kasi wala eh. Hindi talaga sa paglilingkod sa bayan. Kumbaga, kung ano ang sasabihin ng kanilang principal, yung unang mananaig eh. Kasi nawawalan ka ng prinsipyo eh. Nawawalan ka ng prinsipyo kapag ikaw ay nagbabayad ng utang na loob. Oo. Kasi ikaw, halimbawa, binigyan ako nito ng maraming boto nung nakaraang eleksyon, bibigyan ko ng bibigyan ko ng posisyon sa gobyerno. So pagka ganun, hindi dahil sa magaling ka, kaya ka binigyan ng pwesto, wag mo na nating asahan na gaganda o magkakaroon ng magandang future ang bansang Pilipinas. Kasi, hindi sa merit yung pagpipili mo ng isang lingkod bayan, kundi sa utang na loob. Okay? Utang na loob, binabayaran mo yung utang na loob na hindi mo na tinitingnan kung kwalipikado ba ang isang tao na ito para mamuno o humawak ng isang posisyon sa gobyerno. Kaya tingnan mo, halos lahat nasa ngayon ang gobyerno ngayon, medyo nag-fail sila. Fail sila kasi hindi marunong pumili si Bongbong Marcos Jr. Tatanggalin dito, ililipat lang dito. Tatanggalin dito, ililipat lang dito. So wala nagbago. Same banana pa rin. Same as useless, mga partners. Baka may last message kayo at medyo paubos na oras natin, maiksi lang. Okay. Last message ko, Tore, sana ako na lang piliin mo na makalaban. Yun lang. Ako naman, mga kababayan, at meron akong upload mamaya, magkita-kita tayo 12:30. Tapos, ingat po kayo lagi dahil sobrang, ngayon, huwag kayong basta-basta maliligo sa baha kasi uso ngayon ng mga sakit. Lalo na, ba't tumatagal ang baha dito sa Pilipinas? Ingat lang po, ingat lang po. At huwag din kayo basta-basta iinom ng tubig na galing sa baha. Kasi pinapainom kayo ng gobyerno eh. Sira ng ulo yun. Tingnan mo, sira na ulo nun. Huwag kayo magpapaniwala doon walang ganun. Okay, so sa atin, mag-ingat po tayo at meron pa rin ulan at may papasok na naman na bagyo. Hopefully, hindi na dumaan sa Pilipinas at sana, manalangin tayo na hindi na tayo daanan. Kaya lang, ewan ko ba, partner, sa tuwing may ginagawa silang hindi maganda kay Pastor Apollo Siquijor. Parang napapansin ko, sunod-sunod yung mga kalamidad eh. Oo, nalulubog yung mga... Pangilang beses na to, pangatlong beses na to So hindi lang isang beses eh, hindi lang nagkataon. Kasi pag nagkataon, isang beses lang eh. 3 beses, 4 na beses, hindi na ito nagkataon. Talagang may connection ang isang Pastor Apollo Kibuloy sa langit siguro. Para sa akin, ganun Kaya sa mga nang-aapi kay Pastor Apollo si Kibuloy, siguro kaya ganito rin eh. Ganito rin ang sinasapit ng ating bansa, ng ating bansang Pilipinas. Kasi yung leader mismo natin, isa sa mga bumabalasubas sa isang Pastor Apollo Siquijor, mag-isa kanyang simbahan at kanyang nasasakupan. Biruin mo bilyon-bilyon ang nagdadasal kay Pastor Apollo Siquijor. Pag nagdasal yan, na malagutan kayo ng hindi nga, bahala kayo. Kaya tigilan na niya ang panggigipit kay Pastor Apollo Siquijor dahil ang ginagawa ni Pastor Apollo Siquijor ay pagtulong sa sambayan ng Pilipino,
pagpapaunlad ng Pilipinas, pagpapaganda sa Pilipinas. Yun lang nasa nasa isip ni Pastor Apollo Kibuloy. Ewan ko ba kung bakit itong mga ito, igil na igil kay Pastor Apollo Kibuloy kasi gwapo ni Pastor Itong mga ito, nga pangit. Oy, bad John, bad. Sorry. Totoo yun, ha? Oy, pero yung sinabi mong ipanalangin, nga, Pastor, ipanalangin mo na. Nahirapan na kami. Kaya lang, ang problema ito, walang masamang tinapay sa Kaso kanila. hindi kasi ganun yung taong yan Hindi, kahit yung mga miyembro, sinakop na, nag-16 days, nagpasalamat pa. Kinamayan pa rin, hinayakap pa rin sila. Kahit amoy baktol na yung mga pulis, diba? Naalala ko dyan yung kwento ni Moses. Di ba yung Pharaoh, ayan, sa tigas ng ulo niya. Iba't ibang sumpa na yung pumapasok dun sa Egypt. Di ba? Ayaw pakawalan yung Israel. Ayan, nagkaroon ng naging pula yung ilog, nagkaroon ng maraming ahas. Basta ang dami. Yun yung mga bagay na alam mo yun, pag mo talaga yung pag tinatrabaho mo o hinahamak mo yung alagad ng Diyos, medyo iba talagang balik sa inyo yun. Kaya hindi ito aksidente. May mga alam mo yun, mayroong mga dahilan kung bakit ito nangyayari. At hindi lang isang beses. Sana biglang may bumagsak na aeroplano. Ay, hindi. Uy! Iba na yun. Wag ganon, ha? Okay, sige. At siguro magkita-kita po tayo muli, mga kabanateros. Dito lang sa Seminay, pagtama, palakpakan, pagmalibanatan. Ako po si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.